Sa pumili ng faith card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung nakakarma ba yung iyong tao. I feel na kung sino man to naguguluhan siya sa pag-ibig. I feel na masyado sila makasarili. At nilalaro nila ang tadhana. This person could be somebody na gumagamit ng gayuma para makaakit ng tao. Pero it doesn't work, okay? Kung may nautuman, well, I don't know. Pero tingnan natin, okay? I-clarify natin. Nasense ko yung kanta na Shout to the Lord. So, actually ito yung tao na to, maraming siyang pinagdaanan sa kanyang buhay. Kaya din siguro siya naging makasarili. At I feel na mga agaw din siya ng partner. Nafe-feel ko rin yung heaviness sa aking mata. I feel na naawa ka sa kanya. Maybe nagpo-post siya sa social media na malungkot siya. Kung nagkakaroon siya ng karelasyon, di maganda yung nangyayari sa relasyon. At I feel na puno ng kamalasan yung kanyang buhay, kaya ka naawa. So, tingnan natin kung ano meron. So, you have the authentic and saving. Okay? So far, as I told you, makasarili siya. At kung nagsisave man siya ng pera, yung pera niya para lang sa kanyang sarili. So, this person is being authentic on saying these things. Okay? Pero dahil din sa sinarili niya lahat ng pera, hindi nagbibigay sa mahirap, nagiging blockage din yun ng money, ng wealth. Okay? Hindi rin maganda yung ganyan. So, you have the lust and confinement, okay? So, I feel na isa sa karma na receive nila is actually nagkakaroon ng stagnancy yung kanilang buhay at hindi nila alam kung saan patungo yung buhay. Okay, so, I feel na kung sino man ito guys, meron silang tendency na mag-commit ng, committal. Yun yung nasa sense ko, pero I feel na naiyak sila dahil doon. Okay, pag nasobran sila ng depression, may tendency silang may gawin, honestly. So, we have the homeless and royalty. Okay, so, I'm sensing that this is kinda like, yung pangarap nila ay marami silang pera. Pero para lang sa kanilang sarili. So, gets ko na to guys, okay? So, dahil nga ito yung intention nila na they want to be rich for themselves only, for saving only for themselves, ito rin yung dahilan kung bakit sila lagi nawawalan ng pera. Baka kasi yung pera nila, nilulustay nila for themselves only. So, kaya nagkakaroon ng blessing blockage sa kanilang buhay. So, yes, nakaka-receive na sila ng karma at ito yung nangyayari ngayon sa kanilang buhay. Na wala silang pera at maybe wala rin silang bahay. Okay, sa rin yun sa kanilang karma. So, you also have to brave and protest. So, mabilis nga yung hulog ng money dito. Actually, tinetest sila ng Panginoon kung magbibigay ba sila sa mahirap. Honestly speaking, but sad to say, they failed. Okay? They rather give to themselves only at saka kumlustay sila sa pera, sa sarili nila. So, ito yung nangyayari, napapalak yung kanilang wealth. Kaya sa ngayon, walang savings. Okay? Kung meron man, napakakapiranggot, honestly speaking.
So, you also have this one. So, I feel na yung pangarap talaga nila ay magkaroon ng partner, honestly speaking. Kasi I feel like with the goal being here, meron silang work, yes, okay? Pero kahit na may work, na-sense ko rin na may issue sa money, na lagi sila naghihirap dito. So, ito sigurong tao na to, isa sa kanyang karma, kung sakali man ang agaw siya ng relasyon ng iba, hindi din mangyayari sa kanya na kung may karelasyon siya, agawin din ng ibang tao yung kanyang karelasyon. Next one that we have is this one. So, kung sakali man single siya sa ngayon, guys, nakakarma siya. Okay, with this loneliness being here. At saka sira din yung kanyang reputasyon, maybe dahil siguro dati nang agaw siya ng jowa na may jowa. So sira yung reputasyon niya dahil doon. At na-stress siya dahil kumalat yung chismis about sa nagawa niya dati. Kaya wala may gusto sa kanya. At tinutukso siya ng kanyang mga kamag-anak dahil yes, meron siyang pera, may trabaho din siya, pero wala siyang jowa. You get my point? Okay. So, let's see what else do we have here. So, we got the evidence and idea. So, siguro dati nakakaakit pa siya ng partner, honestly speaking. Pero sa ngayon kasi, hindi. Dahil may mga ebidensya against sa kanya with regards siguro sa pang-aagaw niya ng jowa or kung ano man nakalokohan yan before. So, nagkaroon ng changes, meaning kung dati nakakaakit siya ngayon, hindi. Single siya, as you can see here, okay? So, yung karma niya nare-receive, I will say it's a yes. So, dalawa yung karmang nare-receive niya sa ngayon, which is ginawawalan ng money. As you can see here. Kasi para lang sa sarili niya yung money, at hindi para sa pagbigay sa mahirap at saka sa Panginoon. Then, isa rin sa kanyang karma is with regards sa relasyon, at sira yung reputasyon niya. And with the faith being here. So, yun nga. Siguro dahil sa nagawa niya dati nung past, wala siyang love life. Kaya sarili lang niya yung mahal niya. Tsaka dapat turuan niya yung sarili niya na wag maging makasarili. Kung may nangangailangan, magbigay siya sa nangangailangan. Kasi yun din yung dahilan kung ba't siya minamalas sa pera. So, I'm reading this intuitively, by the way. So, meron siyang blessing blockage. So, obviously, naka-receive na siya ng karma niya. At madami. So, we got a forgive here. We also have this one here. So, I feel na gusto niya i-forgive siya ng mga tao. Kasi nga, may nagawa siyang mali before. So, you have the betray in reverse. And we also have the home in either way. We also have the broke. So, broken relationship. At saka, I feel here sa karma. I'm not sure kung na-receive na niya to, guys. Pero isa sa karma niya, kung sakali man ikasal siya, guys, maaagaw yung kanyang pinakasalan. Meaning, mawawala yung kanyang pinakasalan. Magiging broken family. Isa yun sa kanyang karma. So, we have this one. And we have the mess. So, with regards sa kanyang pera, it's kinda like messy. Okay? Kasi yung dapat niyang matutunan dito is yung pagsasave ng money. Okay? At saka, dapat matuto rin siya magbigay sa kanyang kapwa. Honestly, so far naman, nagpapadala yung Panginoon na mga tao na gagabay sa kanya na magbigay sa may hirap, honestly. O kaya, I feel na dapat nasa tamang landas, pero, hindi ko na sense na ginawa niya yun. Na-feel ko na walang change na nangyari sa kanyang pag-uugali. So, anyway, let's see what else do we have here. I'm sensing walang kwentang kaibigan. Okay, so maybe may mga kaibigan siya na nangangailangan ng tulong pero hindi niya binigyan. Okay? Hindi niya binigyan.
So, isa rin yun sa dahilan siguro kaya, yun nga. Dahil sa sirang reputasyon, nawalan siya ng lover. So, hindi siya masaya sa kanyang buhay dahil walang love life. So, sabi ng mga anghel, if ever this person is not yet married, okay, dati ang panahon na magkakaroon siya, pero magbe-break sila. Kasi may betrayal na mangyayari. Okay, so, yun yung isa sa karma na hindi pa niya siguro naranasan, yung broken family. Pero kung nagkaroon na ng ganyan, meaning lang na karma na siya. So, we have the strength here to reverse. Okay, itong tao na to, this person could be go-getter, or biglaan siya nagkakaroon ng relasyon. So, ipipin down siya ng langit by them being sick. Kasi ito nga, kung nagkakarelasyon siya, maybe it's just about passion and that's it. So, pinipin down siya ng langit kasi hindi maganda yung ganyan. Next that we have is this one. So, hindi nga siya mapagbigay, guys. So, kaya yung karma niya, nawawalan siya ng money kasi para lang sa sarili niya yung pera. So, yun din yung karma na punta sa kanya. Okay? So, kung magkakaroon man siya ng karelasyon, this person really have to work hard para sa kanilang relasyon to work out. Okay? And next thing that we have, yun na may betrayal na mangyayari sa kanyang relasyon. Kung kinasal siya, isa yun sa kanyang karma. Tapos may mga away sa relasyon sa kanyang buhay din. At saka kung may gusto siyang ma-reach na goal, hindi niya makukuha yun. Honestly, feel na may iyak siya actually. So, to be honest, kung dati maganda yung reputasyon niya, so dahil nga sa mga nagawa niyang mali dati, nasira yung kanyang reputasyon, lumabas yung katotohanan, at hindi na siya actually tinitignan ng mga tao na upright, which makes them feel sad and lonely. Kaya yun, nakarma sila, sira yung reputasyon. Kung magkaroon man sila ng karelasyon, nagkakaroon ng divorce, at parang pinipilit sila maging single. Honestly, yun na sa sense ko na vibe. Parang ayaw sila ng Panginoon na bigyan ng pagkakataon na magkaroon ng lover. Kasi nga, parang siyang for passion purpose only. Tapos makasarili sila, hindi nila alam kung paano talaga magmahal. Okay? So, anyway, that's it guys with regards to your reading. So, it's definitely a yes. Nagkakaroon siya ng karma guys. Yung iba hindi pa nila nakuha yung karma. And now with regards sa broken family. Okay, kung I really sense na hindi sila makapagsalita. Siguro dahil sa hiya din. Okay, so anyway, nagkakarma sila guys. Yun na sense ko, it's a yes. So anyway, that's it guys, and God bless all of you.